So suma sa atong nasabtan diri, ato namang giningitunan ang mga gasa, ang purpose sa gasa, how to use the gifts, how to preserve the gifts, o unsa gyud mga direct manifestation sa mga gifts sa Ruach Catholics. So ato po ning gistudyohan karong kahaponon about warning about the gifts. So unsay mga pahimangno mahitungod sa mga gasa. So natural no, suma sa gingon sa pulong Colossians 1:28, him we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect before Yeshua. So meaning to say, sa kada tudlo, sa kada wali, naagyod tay pahimangno. O kabalo gyud ta nga tultihan gyud sila sa warning. Para ba nang mag-drive ka og sakyanan, no? Sa dalan. Along the way, daghang gyud kag makita nga mga warning signs. So sa may tuyo sa mga warning signs para di ka madisgrasya. So the same ra pud ni siya sa mga gifts nga gihatag sa ilim sa tua. Aron nga di ka masipyat, di ka makasala, dili nimo masilo ang balang espiritu, naagi siya warning. So atong istudyohan karon ang mga warning about the gifts. So number 1 nga warning ani is misuse of the gifts. Kaning mali nga pagkagamit sa gasa. Di ba? Ato namang gistudyohan tong about sa mga gasa sa Ruach Hakodes. So karon na po atong istudyohan kung sa ning mga warning. So number 1 nga warning ani is ang mali nga pagkagamit sa gasa. Then ang pangutana dinhi, in what way nato mamali ang paggamit sa gasa? Okay, atong makita diri sa Numbers. Ibasa ko. Numbers 20 verses 11 to 12. Ug si Moses miisa sa iyang kamot, ug pinaagi sa iyang sungkod, siya mipunal sa dakong bato sa makaduha, ug ang tubig migawas nga madagayaon, ug ang katiguman miinom, ug ang ilang mga mananap usab, ug ang Elohim misulti ngadto ni Moises ug Aaron, tungod kay kamo wala bituo kanako aron sa pagbalaan kanako diha sa mga mata sa mga anak sa Israel. Busa kamo dili modalan ining katiguman ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. Okay. Unsa may sipyat din ni Moshe, ba? Giingnan si Moshe ni Abay Elohim kay iuhaw na ba ang mga katawhan. Giingon si Abay Elohim kang Moshe, okay Moshe, kanang sultihi ang bato. Speak to the rock. Kay aron mo gawas ang tubig. Siguro sa grabe na ang gibati ni Moshe nga kanang kahasol tungod kay lima ka pila ka thousands ka tawo ang nagsigig reklamo bagulbol kang Moshe. So si Moshe na-carried siya sa iyang gibati ba? Murag nahasol siya sa iyang kahasol, sa iyang kalagot, sa iyang irritation. Imbis nga sultihan niya ang bato, di bunala niya ang bato. So naay mali, di ba? Ug atong lantawon kinsa man tong bato? Si Raul ni Yeshua to. Darak. Ang bato nga naghatag og tubig. Gingnan siya, Moshe, sultihi ang bato aron moagas ang tubig. So ang hitabo, sa kasuko lagi ni Moshe, di bunalan niya ang bato. So sa nahitabo, naay disobedience sa instruction. So muna ang mga misuse. Ug naa gali instruction na gihatag sa imuha, na for example, pandungi og kamot, pandungi. Tinanan sa paggamit sa mga gasa, straight to the point gika, walay diversion, walay kanang ingon nga kanang consideration, no? Ug sa instruction, muo gina imong tumanon. Kuha na to. So mo ni nga si Moshe, iyahang tungod siyang anger, no? Niagas niya po ng tubig. Pero ang instruction sa Elohim nga sultihan ang bato. So in his disobedience, he was not able to enter the land of promise. So naapoy warning. Sa diha di ay naatay disobedience, dili ka kalapos sa imong padulungan. So usa ni siya sa pamaagi nga masipyat nato og gamit ang gasa. Dali man kag kung imong lantawon si Moshe, no, sa iyahang mga miracle nga nagsunod siyang kinabuhi, di bigit basta-basta. Dali man ka nang ang tubig mahimo niyang dugo, no? Katong 10 plagues dito basta-basta. Kato lang pag abri sa dagat. Di na basta-basta, kinsa may makahimo na nga tao? Kung wala pang ilhi makiguban. Kana naguban-uban ang pillar of fire. O actually, kanang pillar of fire, kalayo na nga gasunod-sunod sa ilaha. Kinsa may makaproduce og kalayo kada gabi. Wala ba ya? Ha? Kanang panganod nga mo ilahang guide. Kinsa may nagmugnaan na? Si Abay Elohim. Kung makita nimo nga sa kada hunghungi Abay Elohim kang Moshe,
naagyoy miracle nga hitabo. Galing lang diring puntuha si piyat yun siya. Iniingon si Abay Lihim, Moshe, istoryahe ang bato. Tungod lagi siyang kasuko, gibunalan niya ang bato. Nyagas gyapon ng tubig. Nakainom gyapon ng iyang katawhan, pero mo ni hinungdan nga si Moshe wala gyud ka tungtong bisa naman lang sa boundary sa Land of Promise. Wala po siya malubong sa Kanaan, sa Land of Promise. Asa siya gilubong dito sa Mount Nebo? Nga naman itong nahitabo to tungod sa iyang disobedience. So, muna yung mga kuyaw-kuyaw nga parts na itong kinabuhi, kaning naatay instruction nga ma-disobey. So, muna no? Isa ni siya. Actually, ingon diri is, in his disobedience, he was not able to enter the rest, the land of rest. So, ang mission sa ani nga pagkagamit is disobedience about the instruction. Unsa may factor nga naka-disobey siya tungod sa iyang anger. So mo bitaw nang, di ba? O unsay cause kang Moshe? No, tungod sa iyang anger, no? Naka-disobey siya. So mo to yung dito sa James 1:19, ang kasuko sa tao dili maka-produce og righteousness sa Elohim. O pakibasa gali ko sa James 1:19. Wa ko masipya to buba nga verse. Verse 20. Sige. Kaya ang kapungot sa tao wala nagabuhat sa pagkamatarong sa Elohim. Okay, no? So muna, kasagaran masipyat ka sa instruction kanang naagi kay kasuko. So beware sa kasuko. O muni, wala nang kasulod si Moshe. Sometimes kining anger man God, mao ni isay maka imbis kay maligo nimo ang igsuon, giguba nimo ang igsuon tungod sa imong anger. O mabita tong kasagaran, si grandma ang iyang weakness kanang ang iyang outburst of wrath. No, kanang dili bitaw ka maminaw sa iya ha, dayon kusog kay kamo rason, dali ra gyud na siya ma-irritate. Dali ra gyud na siya musuko. So munang kami during sa among time nga minaw gyud instruction sa iya, hilom na lang ka. Magsige kay kag rason, sige kay rason. The more siya muulbo, the more siyang masuko. So mo toy usas sa iyang weakness no nga mura nga dugay-dugay gyud uli si grandma. Tungod sa iyang outburst of wrath. So isa na siya. Okay, sa Luke 9:51-55. 51 to 55. Ug kini nahitabo sa diha nga ang takna miabot nga siya kinahanglan nga pagabayawon. Siya sa malig-on nakatakda nga moadto sa Jerusalem. Ug mipadala og mga mensahero una kaniya. Ug sila nangadto og misulod sa usa ka balangay sa mga Samaritan aron sa pag-andam alang kanila. Ug sila wala modawat kaniya tungod kay ang iyang naong sama nga siya moadto sa Jerusalem. Ug sa diha nga ang iyang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan nakita nini sila miingon, Elohim, buot ba nimo nga kami mumando sa kalayo nga mahulog gikan sa langit ug musunog kanila sama sa gibuhat ni Elias? Apan siya miliso ug mibadlong kanila ug miingon, kamo wala masayod unsa nga matang sa espiritu iya kamo. Okay. So during pud ani nga time sa mga tinun-an. Here comes karon nga niadto sila sa usa ka lugar nga mao ang Samaria, town of Samaria. Then pag adto nila dito, gi-reject sila. No? Wala sila dawata. So nang nasuko ang iyang mga tinun-an, ingon si James ug si John nga, agalon, buot baka nga among i-command ang kalayo gikan sa kalayo ron mga sunog ning mga tawhana? Doon sa giingon ni Rabo ni Yeshua, gi-rebuke sila. So unsa may hinungdan nganong nakasulti sila ni adto? Actually, ang puntos diri igsuon, diri sa disobedience ni Moshe tungod ni sa iyang anger, no? Weakness ni Moshe is anger. Dahil diri na po sa Luke 9:51, Yeshua rebuke the disciples because of their vengeance. Anger and vengeance. So supposed to be unta naasa ila ang power. And the disciples James and John wanted to use the power out of anger and vengeance. So sa ilang kasuko nga gi-reject si Rabo ni Yeshua. Ningon na lang tiyag agalon ato ning paulan na kalayo. So nganong gi-rebuke man silang Rabo ni Yeshua? Kay dili to ni Rabo ni Yeshua nga moadto tong lugar aron iyahang taga-judgment ang lugar.
Yung iyaha nga, maluwas unta ang mga tao. Pero tungod kay wala man siya gidawat, so wala niya tuguting ang tinunan nga, o sige, kay kini mga tawhana, tampalasan kini, mga disobedient kini, wala mo dawat sa tula. Sunugan na, ikuman, tagaan ta mo ng power. O wala. No? Kaya nga naman, si Yeshua ni anhi aron pagluwas sa mga nawala. So, isa na ha, kaning Yeshua rebuked the disciples because of their anger and vengeance, tungod kay wala sila gidawat. So, usually, good, kasagaran good nga mamali ang paggamit sa mga gasa kung naagyod kay ang righteousness. Usa na ang anger, usa na ang vengeance. Okay, another nga misuse sa gasa. Diri sa 1 Corinthians 14:23, pakibasa. Busa kun ang tibuok iglesia magtigom sa usa ka dapit, ug ang tanan magsulti og mga pinulungan. Ug didto mosulod kadtong mga wala na hibalo, ug dili mga magtotoo, sila ba dili moingon nga kamo mga buang? Usa ito makita diri pod nga mali nga paggagamit sa gasa. Si Pablo gibadlong na ang mga Korinto kay nag-exercise sila sa gasa sa mali nga panahon, wrong time, wrong place, o wrong group. Kuha ninyo? Kaya supposed to be, kaning gasa about sa gift of tongues, gamito ni siya during sa praise and worship, uban sa mga believers. So kung gamito na nimo dito sa plaza o dito sa open public, wala to sila kasabot. Kung sa mga tawhan nagsulti maingon na kag babuang-buang, o aymon sila, makablaspheme sila sa inyong gihimo, makablaspheme sila sa Elohim. So mo na'y mali. So mo bitaw ng, for example, naata uban sa mga unbelievers. Kanya, gi-convict ka nga, kinahanglan mag-prayer ka, dili ka mo tangs sa kusog kayo. Otherwise, makuyawan na sila. Pwede ka mag-tangs na ilong lang. Okay nga naman, kaning mga heavenly language, di siya pwede nimong isulti sa kanang uban sa mga unbelievers. Kanang iimo na bitong iwara-wara. Kinahanglan proper ang paggagamit. Proper time, proper place, proper group. Unsa mang proper time? Time sa prayer. Unsa mang proper place dito sa simbahan. Unsa man ang proper group dito sa mga believers. So dili nimo siya basta-basta nga iwara-wara. Otherwise, mo tingin ito nga masapnan mo mga buang-buang. So nakuha nato usa na siya ha nga atong bantayan. Nga og naa man galit tay gustong i-pray, pray lang silently. Pero gatangs ka sa imong sulod. Okay, kuha na to. So mo na ingon diri nga Paul reprimanded the Corinthians for exercising their gift of tongue at the wrong time, place, and group. Okay. Or Paul rebuked or reprimanded. Ako sa Acts 8:18-21. Ug sa diha nga si Simon nakita nga pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles, ang balang espiritu gihatag. Siya mitanyag kanila og kwarta. Nga na gaynon, katagi sa bako niining gahuma, aron nga sa kang bisan kinsa ako bukandong sa akong mga kamot, siya makadawat sa balang espiritu. Apan si Pedro miingon ngadto kaniya, ang imong kwarta malaglag uban kanimo. Tungod kay gihuna-una nimo nga ang gasa sa Elohim mapalit pinaagi sa kwarta. Ikaw walay bahin niluna niining mga niining butanga. Kaya ang imong kasing-kasing dili matarong sa pananaw sa Elohim. Okay. So, kasi ito makita din kini si Simon the Magician, nahimo ni siyang believer. Dayon sa nakita niya nga nag-exercise si Peter or si Kepas sa iyahang gift, ni-offer din siya kwarta. Niningin siya nga, tagay ko ana ba, kaya kinsa akong pandungan, kung makadawat ko sila sa power. Pero sa iyang motive, pabayaran niya. So, dili po ni pwede nga, for example, na kay gift of healing, nakapangayo ka og masakiton, dayon mangayo dayon kag donation. Or magpabayad dayon ka. Mingon dayon ka nga, uy, ako nakaayo ko sa imong anak ha, bayad ko kay dito na imo sa ospital gipayo, dako kay pangayos doktor. So bawal. Misuse of the gifts. Kini diri sa anger, tingin sing kasoko naka-disobey sa instruction, sa ilaha pong vengeance ug anger gyapon, no, gusto nilang ipakanawag ang kalayo gikan sa langit. And diri pod ikatulo, Paul reprimanded the Corinthians for exercising their gift of tongue at the wrong time, place, and group. So mga misuse na siya. Dayon, ang diripod kang Simon the Magician, nahimo na siyang believer. Pero ang gasa, gusto niyang gamiton para sa paganansya, for the profit and bad motives. So, girebuke siya ni Peter or ni Kepa. Okay, mo ni ang misuse, no? Simon the Magician became a believer.
Desire the gift. Purpose of profit and bad motives. Okay. So, pasensya na mo kay musulat gyud ko ani kay sa kuan pa nato ni grade 1 man ko ni ato ang kuan pagtudlo. So, antuson lang gyud ninyo take note. Kay mo man gud punigi pasunod sa mo ni grandma, no? So at least naamoy notes, no? Okay, Simon the magician became a believer, desired the gift for the purpose of profit and bad motives. Okay, number 1 warning is misuse about the gifts. In what way nato siya ma-misuse? Tanaw lang na niyo din ha. Then number 2 is sayop na pagkagamit sa gasa, kining sins against the Holy Spirit. Kana bitong imo magpakasala ka or magpakasala ka batok sa balaang espiritu. Sin against the Holy Spirit o Ruach HaKodesh. Okay, unsa man ni siya? Kaya itong makita, there is a letter A. Sa Matthew, makibasa ko, Matthew 12, 31, 32. Tungod niini ako mag-ingon nga kaninyo, ang tanang matang sa sala o pagpasipala mapasaylo ngadto sa mga tao. Apan ang pagpasipala batok sa balaang espiritu, dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Ug si bisan kinsa nga magsulti ug usa ka pulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balaang espiritu, kini dili pasayloon kaniya. Dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umaabot. Okay. Unsa man ning sala sa balaang espiritu? According pa diri, pasipala or blasphemy. No? Blasphemy. Okay. Mingitag blasphemy, saying something against the Ruach HaKodesh. Nang musulti ka batok niya. Batok sa iyahang persona. Para naman na sa tuwa ba? Di ba? For example, aning kamot ka nga mahimog yung kang good person. Here comes karon nagkomentaryo nga ikaw, kuan ka nga tao, dautan ka nga tao, bati ka kinayab. Kuan ka, kawatan ka, tulisan ka, or sultihan ka nagkalain-lain. Di ba? Unsay bation nimo? Di ba masakit ka? Same ra pud na sa Ruach HaKodesh. Oh. Sultihan nimo siya og mga butang. Ingon nimo nga kanang Ruach HaKodesh iya na sa demonyo, kanang Ruach HaKodesh kanang balang espiritu ang iyang mga working ana iya na sa kaway. So that is against sa iya, against sa iyang persona. So sala na siya. So bantayan nato nga di nato na mahimo. Okay, blasphemy is saying something against him. Against the Ruach HaKodesh o Holy Spirit. Okay, so muna siya, no? Una. Dayon, another nga sin against the Ruach HaKodesh is sa Hebrews 10, 26-29. Kay kung kita magpakasala nga kinabubuton human nga kita nakadawat sa kahibalo sa kamatuoran, wala na nagapabilin nga halad alang sa mga sala. Sa unsa pa kamas masakit nga silot nga gidahom ninyo siya pagkahunaon nga takos kinsa nagatamak sa anak sa Elohim ug nag-isip sa dugo sa kasabutan nga pinaagi niini siya gibalaan nga usa ka dili balaan nga butang ug nakahimo sa pagpasilo bisan pa sa espiritu sa grasya. Okay. Naay mga sala ko dinhi nga makabatok sa Ruach HaKodesh kanang giingon diri nga insulting the Holy Spirit. Imo siyang ginsulto, no? Insulting the Holy Spirit. In what way? Sa unsang paagi? By sinning willfully, no? Kanang magpakasala ka nga tinuyuan yun. Willfully, no? By sinning willfully. Okay. Kanang tuyuon yun mo papakasala. Kumuha ni siya ingon diri kanang kabalo na buka nga sala. You know what is good and you fail to do it, it is sin. So for example, kabalo ka unsay maayo. Dayon, gituyo gyud mga dili maayo. So warning na to. Then another na pud nga kuan, kabalo kang maidi gihapon nimo himon, another na pud to. So salamat na lang kayo kay ang Ruach HaKodesh, puno siya sa pagkamapailubon, puno siya og long suffering. So tagaan pag itag opportunity, tagaan pag itag higayon nga makapangayo pag ita og kaangguhan, makapasaya, makahinutsol pag ita.
So mo ni ha. So actually ang Holy Spirit according pa sa uban or ganit sa tua kanang himuon gyud mo ni siyang best friend. Di ba? Siyempre, og na kay best friend, dili nimo gustong pasakitan imong best friend, di nimo siya gustong insultuhon, di siya nimo gusto nga kanang libakon, no? Ug mahimo pa ang tanan nga gusto niya, mo imong himuon. Humuna siya. Kay according pa sa usa ka magwali, iyang hangyog gyud nga ayaw gyud kuha ang ruwak sa kundi sa kuha kay mao gyud ni akong best friend. So, ang iyang problema dito niya isulti. Ang tanan niyang hangyo dito siya mangayo. Ang tanan nga guidance dito siya mangonsulta. So pagkanindot kayo og naa gyud ruwak ka kudis nga kuno nag-uban nato. Kay ngano man, puro gyud ta successful. Ha? Kay ang ruwak ka kudis representation na ni Rabon Yeshua, gift na sa Father, kay ni saka naman si Rabon Yeshua sa langit. So gipadadaan ta sa iyahang ruwak ka kudis. So ang Holy Spirit para gyud mo atong comforter, mo atong helper, mo atong guide, tanan naa na gyud sa iyaha. So, for example, sa inyong mga kinabuhi, labi na kay atong istoryahan kaganino, mensahe pertaining gyud about sa various trials. So, wala gyud mo ilaing kalusutan, dito gyud mo sumbong niya. Comforter siya mo, comfort sa nimo. Mo address ka, bisa asan mo i-address? I-address ba nimo sa Father? I-address ba nimo kang Rabon Yeshua? Or i-address ba nimo sa Ruach HaKodesh? Accepted na tanan. So, sometimes usahay, dili ta ka naatay gipangbati ato lang iloom-loom. Nya, damor nga ilong-loom nimo, damor kang masakitan. Kay nga naman, ang nature sa sin, kanang mukutaw na sa imuhang kinahladman. Dabi na gyud ang atong pinaka-weak nga bahin nga mao ang emotion. So, ako ko na i-share unya ninyo sa diha na nga i-touch ko nang about spiritual man. Unsa ning breaking sa flesh, breaking sa soul, breaking sa yang will, breaking sa atong emotions. Ako ni go through gyud ko aning spiritual man. Kay sa diha nga ug niyon lang kag breaking lang sa flesh, kaya-kaya ra nako kanang biyaan nimo ang imong eskwela, biyaan nimo ang tanan, biyaan nimo pamilya, breaking man na kanang nakay gustong atuon dayon ingon ka nga ayaw. Imbis gusto ka excited ka kang dito pero gipugnan ka. So kaya ra gid kay nako to. Pero sa usa ka punto nga grabe gyud ko nga gisakitan dito gyud sa breaking sa emotion. Zero gyud ang tanan nako hibuan nga pulong. Kung dili pa gyud si Rabon Yeshua nga nakapuntos ko, wala na gyud ko niya. So I hope nga maabot ko tana, no? Nga sa inyo hapod, ako nang gingon sa inyo ha, ang mahanaim, sabi na kami sa mong kabahin. Gifted man gyud ta sa pagpatubo sa kalag. Gikan sa imong pagka-born again hangtod sa imong maturity. Unsay mga proseso nga mahitabo sa imong kinasuluran, suwito-suwito na mi. No? Kami nga nauna, kami ni Mrs. Suwito-suwito na mi sa mga working sa Ruach HaKodesh. So kung gusto mo nga naamoy mga problema sa mga kinasuluran o sa mga struggles ninyo, suwito na mi anak. Kaya nga naman, nigotro na mi. Notice ba ninyo, ako nang niya ako broken gyud ko. Kaya nga naman, ang giagian ako nga dalan, dili dalan according sa akong gusto. Diha mi gipaagi sa way sa spirit. So once nga moagi ka sa way sa spirit, tanan gyud nimong mga desire cancel gyud na siya. Cancel tanan. Pero ang naka-privilege lang nimo, dito nimo anihon sa katapusan. Dito nimo ko ang favor. Sometimes sa tuwa, di ba, gusto ta mo sunod sa Elohim in our own way. Sa atong gustong pamaagi ba? Nya kay dili wala man migipaagi ana. Dito man migipaagi sa way in the spirit. So sakit gyud kay tanan. Sakit kayo ang process. Pero sa kasakit sa proseso, salamat kayo kay pinaagi sa tawag sa Ruach HaKodesh. Dali ra gyud kayo maka-overcome. Dali ra pud kay imong growing. No? Paspas ang imuhang kahibalo about sa scripture, paspas ang imuhang kahibalo may tungod sa kinabuhi ni Rabon Yeshua. So daghan kayo mga usab sa imuha, no? Kana bitang gitawag nato transformation o renewal sa mind. Paspas kaya ang iyahang pamuhat. So mo nang mingon siguro ka og within 20 years lang ang pamuhat sa Elohim, pwede na ka mahuman sa trabaho. Okay na. Kana siya, no? Nga mga pagpamuhat. I hope someday ako po nang ma-share sa inyo ha. Kay padayon na ba mo sa tuwa diri, wala na siguro na mga struggles. No? So sa kuha lang, ingon nga nakadawat ko anointing sa Joshua, ilad tagyod mo ngadto sa promised land. So ako may first nga paabot niya sa promised land. Karon ako na puy mo guide ninyo padulong sa promised land. Dili na mo panahon ni Moshe. Kaya og panahon pa mo ni Moshe, ipaabot pa mo sa panahon ni Grandma. So since ipaabot pa mo sa panahon ni Joshua, so ang ato karong trabaho is gubat gini. Conquer your inheritance. Possess
your inheritance. O, kuha na ninyo. Pero sakit-sakit yun nga process, ha? I tell you, sakit-sakit. Pero anyway, gingon sa pulong dito, count it all joy, my brethren, when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be complete, lacking nothing. So kung gusto gyud tang wala nang makulang sa tua, pagpatihag sa daghang pagsulay, ayaw likay. Uban sa tua, gusto man mo likay pagsulay, ayaw likay. Sunga-sunga. Oh. Sunga-sunga ang mga alantuson. So kanang mga kagutom, mga struggle, mga sa panang mga inyong gisinati karon. So dili na nako ma one by one, no, kay kabalo ko nga ang matago sa inyo karon na ana mo sa stage nga giproseso na mo. Pero anyway, ako lang ikatambag sa inyo ha, congratulations sa inyong pag-overcome. Nami naka-overcome. Dahil dagan naka-overcome. So kani ko nato mga batan-on mo gud gyapon isla. Okay, anyway, ako lang matambag sa inyo ha, paking best friend mo sa Ruach HaKodesh. Okay, katulo. Sin against the Ruach HaKodesh. Kani ingon na 1 Thessalonians 5:19-20. Ayaw pagpalunga ang espiritu, ayaw biyaya ang mga pagpropesiya. Okay. Ayaw palunga, ayaw santaa. Meaning, dili mo pugnan. Kung gihikap ka nga, ipaprophesy ka, ayaw pugni. Siguro uban sa tuwa din, pugnan nila, kahadlok sila nga masawayan. Oh. I believe nga daghang gid kay gigasahan diri og prophecy. Oh, kay og daghang gali gigasahan prophecy, daghan pud og gigasahan og hubad. Galing lang sa mga hubad sa interpretation. Kung ikaw nag-interpret, so kasagaran gid ana, kung ikaw gi-interpret mo na imong ka-level ang pakigstorya. Pero anyway, for edification man na sa tanan. Pero ang kon magunatuan ni inani, ang inyong basis ana, kung kinsa tong senior kayo sa tiguman, mo gito nyo tagaan og priority nga mo imong hubad. Kay kabalo man gusto sa working, kabalo man gusto in general makuha niya. So for example, wala galing mutingog atong pinaka senior. For example ako, dili kay ko mutingog inyuhan ang part. Inyuhan ang bahin. So daghan may gigasahan ding interpretation. Na si Bradadods, na si Tata, o kinsa pa nang na-interpret. Inyuhan ang naamo ana. Ang puntos lang nato diri, sa diha nga kamoy gamiton, ayaw santaa, ayaw pugni. So na mga times nga kanang gi-prompt ka, no? Actually, sakto man inyong gihimo nga, example, diri man god, according man gud na sa rules ni grandma nga dili ka pwede mo tindog dito sa pulpito, dili gyud ka kanang nakakasalingkuranan sa mga elders. So actually, wala man tay rule ana. Gibutang lang na diha para lang sa order. For example, naamoy kanang ika-share, ikatambag. O naamay, pwede man mo mananggit sa elder nga, kuya na ako'y gi-padirect sa kuha o sige, share. So, wala man tay limit. Kaya, ang tuyo nato ani, aron dili nato ma-quench, dili nato ma-restrain ang balang spirito. Dili nato masanta ba, dili nato mapalo. I believe nga, ang matago sa inyo, naanag yung minulunggan. Naanag yun mo yung mga mga prompting, mga kanang gitawag og mga pamuhat sa balang spirito. Then, ayaw ninyo pugni. Kaya, actually, pugna na ninyo, sala man na sa balang spirito. Galing lang, nga to lang ani, inala na lang gitay order para dili magyagaw. So actually, ang sin against the Ruach HaKodesh is restraining the Holy Spirit. Restrain, meaning imuha siyang i-quench. Holy Spirit. Okay, no? So unya na nato ibalik to kung gi-erase, dili lang kabalik sa what hinders or unsay mga babag. What hinders the powers and reception of the new spiritual life. So, importante po ni siya. Kay, bisan pa og nag-topic ta about sa Ruach HaKodesh, kung ikaw gyud mismo, dili ka gustong mapuno sa balang spirito, dili ka gustong nga madali ang pagpamuhat sa balang spirito sa imong kinasuluran, imo siyang bawagan. So, atong istudyohan diri unsay mga hindrance o what hinders or babag the powers and reception. Yung tag-reception ka ng mga reaction ba sa bag-ong kinabuhi diha sa balang spirito. So, ato ni siyang istudyohan kung saan yung mga babag. Okay. Makibasa po Matthew 16:23. Kuan siya miliso ug mingon ngadto ni Pedro. Walayo ka kanako sa tanas. Ikaw sa kababag nanhi kanako. Ikaw walay kahimuot sa mga butang na iya sa Elohim. Apan dadtong tiya sa mga tao. Okay. Nganong man gibadlong man ni Rabon Yeshua si Pedro dinhi. Dili ba di ay sakto to ang gisulti ni Pedro kang Yeshua?
Di ba? Ug imo nang batsahon before ana, nag-ingon diri nga from that time Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things. Meaning to say, si Rabbi Yeshua giprophesy na siya. Nga before siya mamatay, moadto gid siya sa Jerusalem. Naa na ang scripture nagprophesy na niya nga mao gini iyahang tika nga iyang himuon. Kumo na itong basa diri nga, from that time he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. So meaning to say, katong iyahang gipamulo, katong yung experience niya mga tinun-an, kuha na to siya, mauna gitong iyahang agian. Pero karon, sa diyang nadunggan to ni Pedro or ni Kipa, then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Agalon, no? Oh Lord, this shall not happen to you. So, nganong gibadlong man to ni Kipa, si Yeshua. Kaya to ni, og sa tawhanon pa na, kung nagsulti ka abot kamatayon, di ba? May nga may uy, simba ko palayo. Ayaw tuguti nga may tabon asing wa. Di ba? Sagara nating nana. Pero actually, si Yeshua, destined na gid siya. Nga muadto siya dito sa Jerusalem, pagapat yun siya sa mga chief priests, sa mga elders, no? Itog yan siya sa kamatayon, og mabana siya sa katulong adlaw. Nan karon kay gisalanta man siya ni Pedro, niingon din si Rabbi Yeshua, pahawa ka nako Satanas. Oh. Sa to pa di ay, anong may magkag, nganong ginan man ni Yeshua nga Satanas si Kipa. Di ba? Ingon bitaw diyo. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are no offense to me, for you are not mindful of the things of men, but the things of men. Ganong gisalanta man niya. Kaya nga naman, at this point, manggod igsoon, kung imo nang lantawon, before nahitabo ning gibadlong ni Rabbi Yeshua si Kipa, sa verse 18 pa ani, murag nakigstorya si Yeshua, mahitungog kang Peter sa mga disciples nga. Ningon siya, okay pa, kinsa man gyud ko. Di ba? Murag siya naghimo og mga riddles ba, or bugtong-bugtong. Nga, okay pa, unsa man imo paglantaw kanako? Then diri nakatubag yun si Kipa. And Simon Peter answered, You are the Christ, meaning the Messiah, the Son of the living Elohim. So gipray siya ni Rabbi Yeshua. Ingon siya, Yeshua answered and said to him, Blessed are you, Simon, anak ni Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So sa verse 18 na siya. Nadayig si Pedro. Kaya nga naman, si Pedro nakadungog siya og kanang pinadayag gikan samahan. Mahitungod kang Yeshua nga, si Yeshua, anak sa Elohim. Na here comes na po, after pila ka moments, no? Niingon na po si Yeshua, ako maadto ko sa Jerusalem, pagkasakiton ko sa mga elders, mga scribes, mamatay ko. Then, usa nga ni salanta na po, si Pedro, niingon na po si Pedro, uy, palayo, kanimo agalon. So mo, nagingnan siya nga, pahawa ka na ko Satanas. So meaning to say, mo, nagitawag ni si Kepa og Simon, kabalo ba mo sa nang Simon? Simon Kepa. Kanang Simon, mura na siya bugang, reed. Bugang ba? Kung asa ang hangin, paling-paling. So karon nakadawat siya pinadayag sa Elohim, nakasulti siya insakto kang Yeshua. Nan karon nakadawat man po siya og kaning hungong sa demonyo, iya pong gisulti mahitungod kang Yeshua, mo tong gibadlong siya pahawa ka na ko Satanas. Mao na ang karakteristik sa Simon, no? Paling-paling. Mao na gitawag na siya Pedro na ka pasabot, bato na gyud ka. Unsa may babag ani? Nganong dili nato makuha ang bag-ong kinabuhi. So actually, ang babagani is ignorance of the law and will of Elohim. So ignorance of the law and will of Elohim. So mo gini siya usa ka babag. Unsa? Pagka-ignorante. Mo ni karon sa toa, mo na ingon sa asa ba na ingon ba? Nana sa Hosea 4:6 na no? My people perish because of lack of knowledge. So mo ni karon gitun-an gyud nato ning scripture, no? Notice ninyo step by step gyud ni siya. Kaya nga tong tuyo ani nga malamdagan gyud mo og dili gyud mo mahimong ignorante. Kabalo mo sa tanang passage sa scripture. Kabulutag unsay kabubuton sa Elohim. Kabulutag unsay kabubuton ni Rabbi Yeshua. Kabulutag unsay kabubuton sa Ruach HaKodesh. So nang og mapundar lang mo unta ani nga mga pagtulon-ana, dili gyud mo ma-toast to and pro. Kanang giingon sa Ephesians 4:14 nga being carried away sa mga nagkalain-laing litag or trickery sa mga doktrina. So mo bitong kami dinhi, ako daghan kay knig nga encounter nga unta mga kaubanan namo atong una, no? Nga born again ana, here comes karon nga nakadawat sila aning mga pagtulon-an about sa Hebrew, wala na di na mo tuo nga naa si Yeshua, di na mo tuo kang Yeshua. Napaling na, napalid-palid na. Nga naman, dili lig-on ang foundation. Ikaduha, dili lig-on sa pagsabot sa balaod.
Pasabot, ignorance of the law. Sa balaod pa na sa yuta, ignorance of the law excuses no one. Meaning, kung wala ta kabalo sa balaod sa yuta, nalapas nimo na dili gyud ka pwedeng mag-excuse nga, sir, sorry gyud kaayo. Na kung nalapas na nimo, naag gyud kay penalty, naag gyud kay bayad, naag gyud kay punishment. So the same ra po na sa spiritual. Kinahanglan dili gyud ta ignorante. Muna ko sa kung kabahin, antusan ta gyud mog tudlo for the sake nga di gyud mo mahimong ignorante sa scripture, sa doktrina ni Rabon Yeshua. Maning diha, ignorance of the law and the will of Elohim. Babag ni siya. Nganong dugay ka mutubo. O muna, the new spiritual life. Munang daghan kayo ang mga born again nga bisag pila na katuig wa gyoy transformation. Wala gyud kay makitang maturity. Mo ra gyud ito ora ni fellowship ra, wala gyud tubo. Kay ngano man, ignorante sa balaod. Ignorante sa kabubuton sa Elohim. Muna ang matag usa sa tuwa naatay pahat nini nga kalibutana. Kinahanglan makuha gyud nimo unsay will sa Elohim para nimo. Muna gyud Romans 12:1. 2. Di ba? That you may know what is the perfect will of Elohim. Okay, kuha na to. Muna siya babag, ignorance of the law. Okay. There is John 14:21. Ingon there is Peter was rebuked because he did not understand the will of Elohim. Kaning example lang ni kanang ignorance of the law. Ingon diri nga nganong gi-rebuke si Peter? Peter was rebuked by Yeshua because he did not understand the will of Elohim. Mo po na sa tuwa din ha? Masiguro mangutana mo ignorante kung unsay pamalaod sa Mahanaim. Mo nang mag-studio ta, ha? Mag-studio gud ta unsay pamalaod sa Mahanaim. Mag-studio ta ug unsa gyoy kabubuton sa Elohim nganong naa ako sa Mahanaim. Kamo nakasabot na mo. La pa. Mo bitaw nang naay usay atras abante. Diri ba gyud ko gipahiluna? I believe nga nakasabot na gyud mo nganong naa mo diri sa Mahanaim. Isa man gyud fully nakasabot na nganong na siya sa Mahanaim. I tell you ha, ako lang i-share sa inyo ha. Ayaw lang gyud mo katras. No retreat, no surrender. Itang tanan, wag mo gitana. Ako during sa akong time nga gi-process ko sa Elohim, usara gyud nasa akong mind, nasa akong heart. No retreat, no surrender. Away gyud nga away. Fight the good fight of faith. Buntog yun. Otherwise, dili ka mo away, di ka mo sungasong, mo atras ka, the more nga malas inyong madawat. Karon gihimo mong bless. Ala, ipadayon inyong blessing. Nan kay blessing man ta, naamata sa dalan sa blessing. So naapo yung mga mubabag sa imong dalan. Kay dili gusto ang kaaway nga bless ang imong kinabuhi. So kanang mga babag, imuha gid nang awayon. Imuha gyud nang i-overcome. Imuha gyud nang insakuan pa imuha gyud nang sungasungon. Okay, kuha na to. Okay, another John 14:21. Okay, pakibasa. Siya ang nagabaton sa akong masugo, kung nagbantay kanila, siya mao ang naigugma kanako. Kung siya ang naigugma kanako, pagigugmaon sa kamahan, ug ako maigugma kaniya. O mga padayag sa akong bagalingon ngadto kaniya. Okay, no? So, ang puntos po diri igsoon, kung mahigugman na tang Rabon Yeshua, ay mo padayag na siya sa imuha. So, unsaon mo niyo pagkahibalo nga nahigugman na gid kaniya? O unsaon po niyo pagkahibalo nga gihigugman kang Rabon Yeshua? Di ba? Kanang ingon for Elohim so love the world, ang amahan man na siya. Gihigugma ta sa amahan. Pero ang puntos diri ba, gihigugma ba kang Rabon Yeshua? So, mahibawa na ninyo kung nahigugman na mong Rabon Yeshua o gihigugman na kang Rabon Yeshua, ay mupadayag na siya sa imuha. Doon sa man mapagpadayag, makasabot na ka sa kabubuton niya, makasabot na ka sa pulong, makasabot na ka sa imuhang panaw o sa imuhang dagan o sa imuhang pagsunod kang Rabon Yeshua. Mupadayag na siya mismo. Pero kana nga mga proseso igsoon, dihi na mahitabo sa lang kay gayon. Kinahanglan naagi kay constant fellowship siya ha. So for example lang, sa kuha lang, ako magiging ako may example, no?
So, ang kanang constant fellowship nimo kang Rabon Yeshua, dito na nimo siya mamit during sa imong prayer. Dito nimo na siya matagbo during sa imong intimate nga prayer time. Kanang paras ba nang managtiayon ba nga kanang close bitaw kayo nagin mo intimate relationship ba? Same ra gyud napuda kang Rabon Yeshua. Kinalan intimate gyud imuha kanang heart to heart gyud kang Rabon Yeshua. So once nga inana nimong attitude, anytime mapukawon kanya, anytime nga makistorya sa nimo, ayaw gyud siya imis. Labi na gyud sa mga kagabion kay diha gyud ang iyang mga pakistorya. So kana ako naman gyud nasabtan nga kasagaran ko kining istoryahan during gyud sa 1 o'clock sa gabi, alas 2, alas 3 na kadlawon, maud kinay amo ang akong fellowship sa iya. Dayon ang teaching sa ko during the day. Kana magtrabaho ta o gadagan na akong utok ana, gadagan. So nganong nahitabo man na siya, kana kung naagi kay intimate relationship niya. So I hope nga mutubo na gid inyong gugma kang Rabon Yeshua aron nga mo padayag na siya gid mismo sa inyo ha. Okay, Matthew 13:10 to 12. Anong kasulti ikaw ngadto kanila diha sa mga sanglian? Siya mitubag ug ingon ngadto kanila. Tungod kay kini gikahatag na kaninyo aron mahibalo sa mga misteryo sa tingharian sa langit. Apan ngadto kanila kini wala gikahatag. Kay si bisan kinsa nga kabaton ngadto kaniya igahatag. Ug siya nga makabaton sa dugang pa nga kadagaya, apan bisan kinsa wala ang kabaton gikan kaniya pagkatuhaon bisan pa kadtong iyang nabatonan. Notice ninyo, si Rabon Yeshua basta taga kalibutan makikistorya siya og parable, no? Sambingay. Pero iyang disciple dili siya sultik sambingay. So, plain words gyud. Tumo na yung timailhan. Sambingay pagali isulti ni Rabon Yeshua sa imuha, pasabot ang imuhang mindset o imuhang status pareha pa kag kalibutan. Pero og plain words na galing isulti sa imuha, pasabot dili nakataga kalibutan. Nahigugma na gyud kaniya. Gihigugma na gyud kaniya. Plain words, plain instruction, no? So kani dili magyud kayo pa nako ni ma-release inyo pero ako makarelate na gyud ko. Pero I hope kamo makaabot pud mo na nga pagsabot. Nga example mga damgo. Actually na mga damgo nga plain sambingay na siya. Dili gyud na siya moy actual nga mahitabo. Warning lang siya. Pero lahi gyud tong plain gyud nga pakigstorya sa imuha. Kanang kuang gyud ba kanang instruction gyud nga sabtan gyud nimo. Okay, makuhain nyo. So mo na yung nga Yeshua makes his disciple understand his teaching. His teachings. And Yeshua makes his disciple understand his teachings while the people of the world perceive it or talk it as plain parable. So, inani na ni siya ha. Pag dili naka-ignorante siyang balao, dili naka-ignorante siya sa yaha, ang teaching ni Rabon Yeshua, dali ra kayo sabtan. Abi ninyo na, ba lisod kay sabton ang pulong no? Pero I tell you, pag magtubo-tubo na mo, dali ra kay sabton ang scripture. Dali ra kayo ma-explain. Oh. So, tagaan na ka og understanding. Maningon sa pulong, good understanding gains favor. So, kung saan mo pagsabot nga nakasabot na ka, na kay favor. Pabor. Pag kinahanglan, dili gyud mo ignorante sa iyang kabubuton. May example lang na, no? So, even the Peter was rebuked because he did not understand the will of Elohim. Yeshua makes his disciple understand his teachings kay ngano man. Kani iyang mga tinun-an tungod kay nana may gugma sa iya. Pero og wala may gugma niya, plain parable ang isulti niya sa imuha. Wala na kag taga-kalibutan. Okay, another. There is 1 Corinthians 1:21 to 11 and to 14. Notice ninyo, kaniyatong teaching igsoon para ra kini sa mga gusto gyud nga motubo spiritually. Oh. Detalye nga to detalye ako gini siyang i-share sa inyo. Inyohan na ng pagpamalandong, inyohan na ng pag-digest. Unsaon ninyo ni pag-digest ng mga pulong. Unsaon ninyo pag sinag-digest pag sanang digest sa Bisaya? Pagtunaw. Oh, pagtulon. Okay, ibasa. Kay human nga diha sa kaalam sa Elohim, ang kalibutan pinaagi sa kaalam wala kaila sa Elohim. Kini mipahimuot sa Elohim pinaagi sa pagkabinuang, sa pagwali, sa pagluwas kanila na magtuo. Okay. So ako na lang i-summarize kay nag-isgot ra man gyapon siya about sa mga butang Elohim nun.
Sumasa ingon diri, it is impossible for man to know Elohim through their own wisdom. Saybot pasabot. Lisod kay nimo sabton ang kabubuton sa Elohim or ang Elohim kung gamitan nimo sa imong kaugalingong kaalam. Meaning tawhanon ba? Mo nang taga-kalibutan, lisod kay sila makasabot sa atong baruganan o makasabot sa kabubuton sa Elohim. Kaya ano, ang ilahang paggamit silahang ang ilahang pag-ila sa Elohim, pinaagi man gud silahang kaugalingong pagsabot. So dili man gud na pwede, no? Kita kani adto lisod kay nato sabton ng Elohim kay ngano man. Wala pa man gud ma-renew atong mind. So ug mabago natong huna-huna, makuha na nato ang iyahang kabubuton. So mag-abot na mo. In other words, naa na mo'y kanang sana compatibility, sana compatibility meaning og sa charger pa na compatible pa. So ang imong pagsabot kang Yeshua, kinahanglan moagi gyud ka sa pamaagi ni Yeshua. Dili ka magpabilin sa imong kaugalingon nga pamaagi. Kung gusto ka magkat-on sa pamaagi ni Abay Elohim, mo ma-transform gyud ka, mo sa kuan pa, mo step gyud ka forward diha sa Elohim. Kaya makuha gyud nimo ang iyahang wisdom, iyang plano, ang iyahang gusto. So nakuha niya may kanang Romans 12:2, but be transformed by the renewing of your mind. Kanang transformation ba kanang mausag gyud ka, gikan diri mulukso gyud ka dinhi. No? Oh, ay saman parabol ba niya akong gisulti sa inyo? Masabtan ba ninyo? Ang puntos diri, it is impossible. Imposible gyud kayo, it is impossible to know Elohim through human's wisdom. It is impossible for man, no? It is impossible for man to know Elohim. To know Elohim through their own wisdom. Okay. Kasabot, no? Imposible kayo nimo maila ang Elohim kung imuhang own wisdom imuhang gamiton. So maila ra gyud nimong Elohim, pinaagi pod sa wisdom nga gikan niya. So munang mangayo gyud mo og wisdom. Mawita tong sa mga gasa sa Ruach HaKodesh, number 1 yang gasa is wisdom. Unsa nang ang wisdom? Spiritual wisdom, dili human wisdom. Okay. So number 2 nga mga babag nganong dili wala i-reaction, no? Wala reception ang new spiritual life, bagong espirituhanong pagkinabuhi. Okay. Number 2, ibasa. Matthew 14:28-30. O si Pedro mitubag kaniya ang ingon. Agalon, kung ikaw kana, dapita ako paganda kanimo ibabaw sa tubig. Kung siya mingon, dali nga rin. Kung sa diha na si Pedro nakakanaog gikan sa sakayan, siya milakaw ibabaw sa tubig aron pag-adto ng Yeshua. Apan sa diha nga siya nagata sa hangin nga nagahaguros. Siya nalisang ug sa nagasugod sa pag-unlod, siya misinggit nga nagaingon. Agalon, luwas sa ako. Okay. So, unsay babagpod ani? Di ba si Peter, nakalakaw siya, o si Kipa, nakalakaw siya sa tubig. Pero sa diyang nakita niya ang balod, naunsa man siya? Nalunod siya. No? Peter was able to walk on the water, but because of fear and doubt, when he noticed the strong wind, no? Niunlod siya. Umupod ni siya. Unsay babag? Kana diyang when we doubt and fear. No? Kung naatay pagduha-duha. When we doubt and fear. Sa ibot pasabot na igsoon. Kana diyang magduha-duha ta nga tinuod ba gyud ning akong gidawat? Tinuod ba gyud kay Yeshua? Tinuod ba gyud ning akong napuy-an nga sitwasyon? So na kay doubt. Plus naa pa gyud kay kahadlok. When we doubt and fear. So babag yun na siya sa imuhang transformation. Babag na siya sa imuhang kausaban. When we doubt and fear. For example, gusto niya Abay Elohim nga ligunon ka, punon ka sa iyang balang spirito, pero ikaw mismo ga-resist, ikaw mismo ga-doubt nga tuo bagyog ko di ko butuan ang gahom sa balang spirito, di ko muto nga balang spirito makausab nako. So kana pala nga puntos, no? Isa na nakababag. For example, kanang mingkag di na gyud ko kinahanglan magtangs kay wa ko kabalo sa epekto ana, so ga-doubt na ka.
So sa mga power, sa mga pagpamuhat, when you doubt, babagi na siya sa imong kabaguhan. Kung ginanandi gyud ka mag-doubt, ay nga naman, James 1:6-8, pakibasa di. Unsay maani aning mga nagduha-duha, ibasa. Apan papangayuan siya nga may pagtuo, sa walay pagduha-duha. Kay siya nga kaduha-duha sama sa kabalot sa dagat, nagihuyop sa hangin ug gituya-tuya. Kay ayaw tuguti kanang tawana sa pagunahuna nga siya makadawat og bisan unsa nga butang gikan sa Elohim. Ang tao nga duha ang hunahuna mausab-usabon sa tanan niyang mga dalan. Ang punto ani igsuon, ipakibasa sa Mark 11:24. Busa ako mag-ingon nga naha kaninyo, bisan unsa nga mabutang na inyong gitinguha sa diha nga kamo mag-ampo, tuuhi nga kamo makadawat kanila ug kamo makaangkon kanila. Okay. Nga pa diri, if we doubt to receive what we have prayed for, then we will never receive it. So, unsay punto ani? So, kung nag-ampo ka na kay pagduha-duha, di gyud ka kadawat. Ha? Kung naagi kay pagduha-duha sa imong giampo, di gyud ka kadawat. Mao ginay judgment. Ba klaro 168, di ba ingon diha nga, kung mangayo ka, papangayo agi siya nga walay pagduha-duha. Sa puntos day nga magduha-duha ka, di gyud nimo na madawat. So, unsa may atong solution ana? Kung nangayo ka, abay Elohim, ako gining gipangayo, tuhuan nimo, period. Ayaw nagsumpayi. Kana bitaw kag nangayo kong abi, nagkakagid ka ko, ambot lang ka, nagkakagid ka kanino. O, gaplay ng imuhang emotion, gaplay ng imuhang mga communication sa imong sulod. So, kung naa kay pagduha-duha, di gyud na. So, ang pagpangayo diha sa pagtuo kinahanglan lig-on jud nga confident jud ka. Mao gay nang ang next nimo nga mo ba na salamat abay Elohim sa akong gipangimuhag yung tubagon. So ang puntos lang pud nato ani sa atong pagpangayo kinahanglan we do not ask amiss. So kinahanglan sa imuhang gipangayo siguro gyud ka nga imong gipangayo in line sa will sa Elohim. Kay natin daghang pangayo nga usahay failure ta. So timan-an lang ninyo ha. Nga ang Elohim, mutubag yun siya. Ang una niyang tubag, kung ang imong gipangayo, inline siyang kabubuton, yes, gina siya. Ikaduha, kung ang imong gipangayo, inline po sa iyaha, pwede po siya mutubag o wait. Hulat lang anak, ka na imong gipangayo, dili pa na para nimo. No? So, napoy times nga, nangayo ka, din itubag siya, no. Pasabot gali, og no galing answer ni Rabun Yeshua, ang imong gipangayo, dili inline sa iyahang kabubuton. Dili inline sa iyahang pulong. Na unsa man atong pangayoon? Bikaw mo, unsa may inyong pangayoon? Unsa may inyong gipangayo? Unsa pinaka-the best nga pangayoon? O Elohim, tagaing daghang bugas mo ba? Di gyud ni magutom. Naanay solusyon. Ang solution to Matthew 6:33, di ba? Food and clothing igsoon ng food and clothing. Ang tubag aning food and clothing. Ang tubag ana Matthew 6:33. Di ba? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Tumura na. Naunsa pag imong gipangayo? O kamo mga ulitaw sa inyong gipangayo. Ato akong nadunggan, wa man ko atong ilahang fellowship. Last time kinuli man ko sayo. Ano gipangayo ato? Tati ka batuta. Minsan nga ibog siya sa mga pamilya, sila daw mura silang mga orphan. Wala pa sila yung mga partner. Mingaw daw kay sila sa SI. Siguro naglantaw sila nga, may untag nga na sila partner. Sa may volunteer diha. Ha? Eh hinumdum ko atong igagaw ni Mrs. No? Kaya sa Badista man to, dayon murag 30 na yang edad, dayon. Siyempre na siya pangandoy nga dalaga man siya. Gusto ko siyang ma-establish. No? So mo yang heart's desire nga unta ihatag siya or makawan na siya. Here comes karon nga abot asa to silang simbahan na ay missionary nga gikan sa Korea. Ulitaw, maguwali preacher. Dayon ni ato silang simbahan. Ningon nga yan sa tong volunteer nga maasawa nako. Patas na siyang kamot. Ako. Nahimo din siyang asawa atong preacher. Toro karon tuwa na sa Korea. Okay naman. So, above 30s naman siya. So, nakandoy na po siyang mas stable. Nakatupong preacher kay siguro 40 na yung edad. Gusto na po siyang mas stable. Gusto na siyang naay ka ng partner.
Ah. So okay po to. Di tatong sa baptist nga ningon nga inyong pastor o tiguwang na, ha? Oh, kinsa may gusto diha nga masawa sa inyong pastor. Ingon ko to mo, pastor. Ingon pastor, way lain diha. Naog nangayo ka og bumi na ni volunteer diha, dawata. So way lain po ani. Ay namili man ka di. Dugay-dugay pag yun kay basing another setup na po diha katagaan. Well, anyway, kung nangayo mo nga wala pa gihatag, dili pa mo ready. Ha? O kinahanglan mag-qualify sa mo. Nang pangutana karon unsa mo pag-qualify? Yeah. Oh. Na notice ninyo ha sa Bible, sa scripture, ang tagaan nga hiusahon, unsa gali? Man and woman. Unsa man ang man? Tao na gyud, man. And woman. Nag-ingon ba dito youth, young men? Nag-ingon ba young man or youth? Dili ba ya? Kinahanglan dili gyud ka young man, ha? Or young woman. Waon sa gid ang pagkayang. Nahimo sa gid kang man and woman. Kuha na ninyo. Kamo. So, kung nangandoy na ka, aba Elohim kanang tagain ako. So ikaw makasusi. Man na ka dili. Woman na ka, dili. Diba? Okay. So, muna siya. Kinahanglan mo qualify good mo sa criteria ni Rabon Yeshua. So, ni mo tinod na kang man. Man of faith na ka. Kabalo na ka. Di na ka maduha-duhaon. Kanang makabarug na gyud ka sa imong pagtuo. Responsible na ka. Makabuhi na gyud kag pamilya. Unsa nga pang maagi? Pwede mo nga moagi mo sa spiritual way, pwede po mo moagi sa physical way. So, physical way inyohang gusto, kinahanglan breadwinner mo. Ha? Nanamoy dakong uma. Na walang may dakong uma, kinahanglan mo sa pikas. O, spiritually matured na gid ka. Kabalo na gid ka sa mga imong huptan nga mga pulong. Aron nga makabarog ka. Makabarog ka usa ka panimalay. So, na to. So, when we doubt and fear. Okay. So, babag na ha. Ikatulo nga babag. Okay, basa. Luke 9:62. What hinders? Og si Yeshua miingon ngadto kaniya, walay tawo nga nagapupot sa daro, o nagalili sa likod, na angayan alam sa gingaling sa daro. Okay. So, inani po ni ang babag pud ani, when we keep on looking back. Ha? So, nagsige kag lantaw when we keep on looking back. Sige kag lantaw sa imuhang gibiyaan. No? Kasi nagmahinga, anong naanhim ang gyud ko di sa mahanay mo, nga kalisod man ay dinhi. Mas maayo pag itong akong gigikanan, looking back na ka. No? Kanira bang mga sundalo ni Rabon Yeshua, ang akong armor ani ingnani, di ba, namatay armor? According pa sa Roman soldier, ang ilahang training sa ilang pagkasundalo, kinahanglan forward ka, forward, wala gyud atras. Otherwise, pag tuan na mo dito sa field, mo atras gali ka sa gubat, pag atras nimo, timan-an man kasi imong officer kay naaman ay galing niya pod. Pag mo atras ka, mo balik gali ka sa imong linya, atras ka, dakpon ka nila, panisan ka og kamatayon. So, sa akong nasabtan ko na itong picture, ang atong armadura, inan ni siya, di ba, na ay full armor na to, natay helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, tanan-tanan. So, asdang ka. Pero pag matalikod ka, imuhang likod, walay tabon. So, pwede ka tirahag pa na sa kaaway sa imuhang likod. Patay ka. So, muna, ang design sa sundalong Rabon Yeshua, forward, 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 never backward. Wala kita likod. Forward yun muna gitawag, patay ganyan to. Ha? Patay ni. O, manang, di ba? Notice niyo sa mga salida? Di ta mo surrender, ari. Bahala matay ta, total hero man kita. Same rapod kang Rabon Yeshua. So, ang babagay ani is, when we keep on looking back. Ha? So, karon kay nakatikang naman mo, nakasunod naman mo sa daro, gunit naman mo, dito naging inyong goal sa finish line. So, muna yung mga sundalong Rabon Yeshua. Walay talikod. Padayon ko sa pagsunod. Ang kanda to, bisag akura, mag-inusara, padayon ko sa pagsunod. Barugi yun na siya. Way atrasay.
No? Muning sundalo sa Elohim, no retreat, no surrender. Ano ba matay? Ako tuon na, akong baruganan sa ulitaw ko. Ano ba matay ko sa gutom? Basta di ko mabiyan yung Rabunesya. Wala akong baruganan. Ano ba diri ko ilubong sa manahing? Ano ba di matuba akong desire? Basta kay na ako nimo. Kung wala akong mga last na mga buwak-buwak sa akong kinabuhi, akong baruganan, pagkaon na lang, atas ko ni Rabunesya. Di ko mo atas ni Rabunesya. Pupot ko Rabunesya. Sa mga times, grabe na may kasabat ni Grandma. Ang ingon ko, dili ko ang kuha mo, wala ko mo dili tungod ni Grandma. Ha? Ano ba kasabat ko ni Grandma? Ano ba padisan ko yung nagbasta kayo, musunod yun ko ni Rabunesya. Di ko biyan ni mo. Ano akong baruganan? Anong strong gid imuhang faith, no? Kanang determinado gyud ka. Ayaw ka mo determinado pud mo. Kay determinado gali mo, surely, sure gyud ang inyong victory. Amen. Okay, Romans 8:1. So muna yung mga confirming verses. Romans 8:1. Busa karon wala na ipagkahinukman sa silot ngadto kanila nga naa kang Yeshua. Kinsa wala naglakaw sunod sa unod, apan sunod sa espiritu. Okay. Sumapa there is no more condemnation from Elohim for believers who are in union with Christ and who walks in the spiritual life. So meaning, ang condemnation igsoon sa dihang mubalik ka, looking back ka. Kanang looking back ka, mo atras ka, pasabutan na gusto ko nimo balikan kung sa timuhang mga gipagbiyaan. So once nga biyaan na nimo, according to Philippians 3:14, reaching forward to those things nga tuwa sa unahan. Katubid imuhang sungasungon. Ayaw nagikatras, ayaw naguna-una atong kung sa timong gibiyaan. Otherwise, dugay ang imuhang transformation. Ano ka ninyo? Suma, dili man niya ito panghulga. Katulang mga gipamuhatan sa Elohim, gikan na sa tuwa diri sa may hitabo. Once na kay disobedience, naagid po yung mawala sa imuha. Na gusto mo ana, dili na ito na hulga ha. Mo na gid na siya ipatakaran ni Rabboni Yeshua. Once nga i-plaster ka, dan ikaw mismo mo atras, naagi kay penalty, naagi paningon sa imuha. So, kung saan naman niya itong kamas ron, padayon! Amen mo. Padayon walay luya-luya, dito sa langit may gantita. O mana, huptig yun ng imuhang confession. Huptig yun ang imuhang gilantaw. Okay, diba sa Hebrews 12 verse 2. Looking unto Yeshua, diba? Sige, padayon. Nga nagatutok ngadto ni Yeshua ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo kinsa tungod sa kalipay nga naa sa iyang atabangan nilahutay sa cross nga nagatamay sa kaulaw ug gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Elohim. Okay, mo po na ako i-advise sa inyo ayaw mong tutok og tao. Dito binong Yeshua tutok. Kami atong una tinuod si Grandma mo inamong pagsugod na ako pagpangalagad sa imo maginamong gitutukan, no? Pero sa diyang nagtubot-tabot na pud mi spiritually, hingkod-hingkod na pud mi, na ay mga puntos nga nakita na mo mga weakness siya ha. So, dili po to hinungdan nga makapanaway mi niya. Gitubo to sa Elohim, karon ang imong paglantaw, dili na siya, kundi dito nagit kang Rabboni Yeshua. Same ra pud na. Ang inyong eyes, dito ginapirmi fix kang Yeshua. Kaya kung si Yeshua gid ang inyong gi-fix kanunay, di gyud mo maluya. No? Mga kapadayon gyud mo. Ayaw lang tawa imong bana, ayaw lang tawa imong asawa. Ayaw lang tawa ang sitwasyon sa imong anak. Dito gyud ka in times of troubles, in times of trials, dito gyud ka mo tan-aw ni Yeshua. Ayaw gyud i-divert ang imong pagtanaw. Kung unsa imong na-set nimo nga goals imong kinabuhi, dito gyud ka mo puntil no matter what. Kung sa mahitabo nimo. Ako maka-advise kay ko sa inyo anak kay mao gyud na akong mga baruganan nga magkinaunsa man akong kinabuhi, di gyud ko mobiya ni Rabboni Yeshua. Pila may niuli na sa akong mga anak, upat na. Painful ba kay nang mawadad kag mga anak. Grabe na ka-painful. Kung sakit man kay mawadad kag amahang inahan, masakit yun ang anak. Pero no matter what, fix gid ako mata ni Rabboni Yeshua. Ngayon mo. Mga kini atong mga test and trials nato sa mga trabaho, sa mga gamay ra man kailan. Pero kung bugat na sa inyo then murag di-balance na ba? Asa man ka? Madahil pa ba kang Yeshua or atras na ka tungod kay bugat na yung sitwasyon? Ako advice sa inyo fix your eyes gid kay Yeshua. Ayaw gyud gawa sa ring. Kanang ingon ba nga, dwell in the land and feed on His faithfulness. Ayaw gyud tuan kay di gyud nimo makuha ang imong Christ. Kung sa kuan pa na, diri ka kumpanya gipahiluna, kinhan diri pud ka mo retire. Kaya ron
dawat ginimi imuha ang mga pension niya dito sa kalangitan. Sige mo balhin-balhin, agoy ang problema. Maingon gyud kang Rabon ni Yeshua, wa man ko kailan nimo. Oh, depart from me, you worker of iniquity. Kana mga worker of iniquity so dili na mo ni ilahang weakness. Ignorante sa kabubuton sa Elohim, gadawt, hadlok, dayon looking back. Diri wala ta tudloi og atras. Ha? Diri gitudlo tag forward yun, forward asdang. Mga soldado kita ni Yeshua, di ba? Ug si Yeshua ang atong pangulo. Ha? Okay. Dayon, Colossians 3:2, set your mind on things above. So, gawas nga nag-fix ka sa mata kang Yeshua, ang ato pong mindset igsuon, ato na pong taga-abili ang paglantaw sa mga langit tundukan. I tell you, ha? Amot lang siguro, sa uban sa inyo, gadawat pa man, pero ako, sa mga nadunggan ako, ng mga pagpadayag na hitungod sa kalangitan, isamot gid ang akong desire nga mo uli na gyud ko. Kay, kung nindot manggali diri suroy-suroy sa mga mall, do you think walay mall ang langit? Ha? Do you think walay sports ang langit? Do you think walay pleasure ang langit? Wala ra ni ka kumingking ang pleasure nga imuhang gi-enjoy diri sa kalibutan kumpara dito. Heaven gali igsuon, ayaw ibutang sa ayaw ilimit imong mind. Nga ang heaven mo adto ra ta dito sige ampo, no, mali na nga una-una. Ang heaven na atanan dito. Unsa imong gusto sports? Unsa imong gusto food? Unsa imong gusto pleasure? Na ana tanan. Oo, maging akong pirmi panginawan ka ng revealing heaven. Kasi pagkanindot mo day kayo ka nang ingon nito nga, for example, gusto ka mukaon o kining fried chicken. O, pagsulti pala ni mo fried chicken, mo appear ng fried chicken sa imuhang tubangan. O, kanya ang ihang lami gud kayo. Then pagpahuman ni mo kaon, kudis appear po. Na gusto ka mag-party, gusto ka nga, abayluhin, naon tato akong mga amiga. Pagsulti pala ni mga amiga, nito nga na mga amiga, naana sila tanan diha. Nag-enjoy na mo, nag-dancing na mo, tanan, kabibuhan. Tumar ko na kayo kung foolish, gina kayo tanong, anong, naginuton mo na ito ng gamay, kalipay sa kalibutan na, tuwa man nagiandam ta na sa kalangitan. Minsan yung mahilig og sports. Ay tayo, pagkadaghag sports sa langit. Na ako mang gihangin ni Rabon ni Yeshua, dito sa heaven, naghanap partition. Nakikita nga ito, holy place. Naik ka ng throne room ni Abay Elohim nga, o mag-meet yun ka niya diha, makig-relation, ka ng makig-dance yun ka sa kang Rabon ni Yeshua. Pero naapoy place imong mansion, naapoy mga tourist spots, naapoy mga recreation, naapoy mga daghan kay nga mga adventure imong atuan dito. Gani ako, Abay Elohim. Maning kamot yung kugtigog daghang bani kay naapoy kay gustong paliton diha sa imong gingharian. Katog yung hyperdrive. Mutuo mong sa dili, inyuhan na. Basta kaya ko, mutuo yun ko. Ha? Kung wala man ko ma-enjoy diri mga sports car, wala ko ma-enjoy diri mga nindot nga mga I believe natuwa na dito pero dili lang mo ma-explain ang kanindot. Tuo mo na dili. Kung inyong pagtuo sa langit, holy place lang nga katong throne room ra, sumunang wala kay kadasig. Pero kung ituo ka nga ang place nga mo ang langit, dito ka ma-satisfy, dito ka ma-enjoy, pleasure forevermore, magdalik ka. Di ka maluyan. So muna ang Colossians 3:2, muna naging man, set your mind on things above, not on the things of the earth. Ano man, saan man dito sa kalangitan? Ay, pagkadaghang kayo. Di sa enjoy kayo dirig mga swimming. Ay, pagkadako swimming pool dito. Imbitahon ta mo sa akong mansion na. Pag mauna na ako dito, kamong gusto maligo, dako kaya akong swimming pool. Dako kaya akong mansion. Dili ko umakat ninyo, I see it in my dreams. Kita na nako sa akong dago akong mansion. Imbitahon ta mo. Pero dago ko ninyo hang mansion pa kaysa ko, imbitahan ko ninyo. Inimbitahan ita. Di ba? Muna yung Colossians 3:2. I don't know ganong kitid kayo yung una-una, pero ako, hindi ko makitid sa kong una-una ipalapad yun na akong pagsabot about heaven. Kanang place of pleasures, place of satisfaction, place of different kinds of food, na mga prutas, ay pagkalami. Gusto mo og Jollibee? Gusto mo og McDonald's? Gusto mo og mga Kentucky Fried Chicken? Ito, labaw pang to, anis ito. Amen mo na. Muna yung Colossians dito, ano naman ipaset na to atong mind sa things na nasa langit. Kaya nahaay mga mystery, nga wala ipadayag na to, nga tuwa dito.
So, kung kamo makaabot lang mo sa nasabtan ako nga pagsabot, di na gyud mo atras. Padayon din mo. Amo na ha. Okay. Number 4 nga babag. Okay. Colossians 3:10. Ibasa rin. Kung nakasulog na sa bako nga pagkatao, nga nabag-o diha sa kahibalo, subay sa dagway niya, nga nagbuhat kaniya. Okay. So, Elohim wants us to renew constantly to His image. Pasabot ani igsoon, ang mga babag ani is when we refuse to be transformed. Kanang bitong ikaw gid mismo nagbabag nga di gyud ka mag-usab. Oh, mo na siya ha. When we refuse. Say refuse. Oh, when we refuse to be transformed. Oh, kanang ikaw gid mismo di gyud ka gusto mag-usab. Kami kag ay nani ra man ko unsaon ta man di man gyud ko mosunod ni Rabong Yeshua. Unsaon ta man mo ora man gini akong naabtan. Hindi bitaw gyud ka mo mutikang, di gyud ka gusto nga mo increase. Is pagkasayang kay sa mga privilege. Uy. Oh. Ana og magmatinud-anon ka inani mo ning Elohim. Kung kasaligan ka gamay butang daghan ka isalig sa imuha. So kung daghan ang gisalig sa imuha, daghan pud siya giandam nga tugbang sa gisalig sa imuha. Kung sana siya reward. So the more nga nagkabugat ang imuhang palaskonon, the more pud ang himaya, the more pud ang ganti nga iyang giandam. So wala na siya ingon nga kawang ang imuhang pagdagan, kawang ang imong pagpasan, kawang imong pagpanarbaho. No, walay kawang nato. Tumo lagi na, ha? Mahimo lang ng kawang when we refuse to be transformed. Kanang dili ka gusto gyud nga mausab. Tumo ni ato adiri ha, sige lagi tagakat. Hala, tamas gyud mo, padayon gyud ta. Bisan gani katong murag naluya na, ayo kaluya padayon. O katong gi-encourage nato tong mga maluyaw na padayon. O kinato mga kabataan ato gining gi-cultivate yun nga. Hala sige pag kuan gyud mo, pagpadayon gyud mo, pagpagamit gyud mo abay Elohim. O one day o nya dili gyud mo ma-miss inyong reward. Mulahan gali mo mga kabataan kay sayo kayo mo nakapamundo sa iyang gingharian. I hope nga dili mo ma-diverted. I hope nga dili mawala ng inyong mga reward. Kanang inyong mga giantos nga mga guna, mga trabaho diri sa iyang parasan, rewarded mo ana. I tell you, rewarded mo. Okay. 2 Corinthians 3:18 mga confirming verses naman lang siya. Okay, padayon. Apan kitang tanan uban sa dayag nga naong nga nagatan-aw maingon nga diha sa usa ka salamin sa himaya sa Elohim. Giusab ngadto sa maura nga panagway gikan sa himaya ngadto sa himaya. Bisan ingon nga pinaagi sa espiritu sa Elohim. Okay. Pasabot diri igsoon, ang iyang goal gyud is we are changed into His image from glory to glory. So usbon gyud ta sa Elohim, himaya ngadto sa iyang himaya. Pasabot iya kitang ipaliwat niya. Oh. Looking back, 35 years man ko sa akong service atong April 10. Kay April 10 man gyud ko 1989 nag-start og kanang training. So mo tay akong counting sa akong years sa pagpangalagad. So atong April 10, 35 years na ko. Looking back karon og kaniadto lahi na gyud kalainan. Lahi na gyud testanan, no? Lahi na ko kaniadto, lahi na ko karon. So kana nahitabo na sa diha gyud nga naa kay willingness to be transformed. So duol-duol lang gyud kang Rabong Yeshua. Next time around, parehas lagi kang Rabong Yeshua. Now, kung kaniadto agalon nimo si Rabong Yeshua, so next na pud na dili na nimo siya agalon. Friend na gid siya nimo, best friend na gid siya nimo. One day, bridegroom na gid siya nimo. O kita, speaking, bride man ta, no? Sa spiritual nga side, babae ug lalaki sa spiritual sense, puro ta mga bride. Si Rabong Yeshua atong bridegroom. So, kaslo la taon niya. Dili na kasal nga sa ato nasabtan physical ha. So lahi na naay mystery anak nga kasal. Naay mystery anak. Naagi na enjoyment. Kung enjoy manggali ang babae ug lalaki sa ilahang kasal, kang Rabong Yeshua naay mystery sa enjoyment nga makasal ta diha. So mao ginay gipaabot nga unsa gid ka nga surprise ni Abay Elohim para sa iyang mga bride. No? Dili lang na siya ingon nga kanang sa ato nasabtan nga kanang excitement. Sobra pa anak. O mo nang dili nimo ma-explain nga joy sa espirituhan ng bahin. Okay, Ephesians 4:13, ibasa. Hangtod kitang tanan modangat sa panagiusa sa pagtuo o sa kaybalo sa anak sa Elohim. Ngadto sa usa ka himpit nga tawo, ngadto sa sukod sa kaugnanan ni Yeshua. Okay, so mao na tong goal ha. Nga kinahanglan maabot diyan nato ang full stature ni Rabong Yeshua. So mo lang na siya atong gi-on when we refuse to be transformed. So mo ni ang mga confirming verses.
Itong akong gisulat dinhi kana nang nasulat diya sa scripture. Purpose in us. Okay, atong makita dito sa Acts 4, Acts 1:8, pakibasa ba? Apan kamo makadawat og kahom, human nga ang balang espiritu moabot nga na kaninyo. Ug kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea, ug Samaria, ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta. Okay. So actually, ang purpose gyud sa Ruach HaKodesh nato is to fill us with power. To fill us with power. So, unsay purpose? So we can obey. So we can obey His command. And be a witness. Okay, mo na iyahang purpose. Okay, kabalo naman ng Mateo 19:28, kabalo putong 24:49, di ba? You will receive power. So, ang purpose sa Ruach HaKodesh para nato is to fill, meaning pupunan ta o punon ta sa iyahang power aron maka-obey ta sa iya. So, lisod jud kay pag-obey sa commandment ni Abay Elohim kung wala gitabag sa Ruach HaKodesh. Inumdumi ninyo, lahi tong mga na nagtuman sa pulong nga walay Ruach HaKodesh ug lahi po tong nagtuman sa pulong nga nay Ruach HaKodesh. So, makita ninyo ang diferensya, makita ninyo ang growing. Oh, di ba? O kamo mga na-experience kaniadto sa inyong simbahan, di ba? Dugay na mo sa inyong simbahan pero notice ninyo tungod kay walay Ruach HaKodesh, inyo halang huna-huna mo oy murag na punan gamay. Pero wala gay insakto gyud nga pagtubo sa inyong kinasuluran. No, daghan kay mga kulang sa inyo ha. Kay nga naman, naay missing factor mao ang Ruach HaKodesh. So karon nga naa nay Ruach HaKodesh, ang uban sa inyo ha, ni-indwell na, na-infilling sa inyo ha. So I hope nga i-maintain na ninyo, ayaw gyud niyo nag-imis. Ayaw ninyo i-quench ang Ruach HaKodesh. Kung gi-prop mo to pray, tibuok adlaw pray gyud. Ako na yung mga times nga supposed to be unta assign ko sa field, no? Moalalay ko dito sa moalalay ko diri sa mga mechanical nga mga bahin, sa pamanday sa tanan. Pero naagi times nga udto, ingnon gyud kong rabon Yeshua uli sa imong balay og pag-pray. So mo pray ko 1 ka oras, 2 ka oras. So pray in tongues. Ewan ko kabalo kung say need, kung say malabot. So mo gina akong gi-practice karon sa kuha. Mo na gina akong kinabuhi, no? So kung for example naabtan ko dito sa field, dayon na prompting nga pray. So samtang ga lampas, gaguna, gadaog. Ang akong intercession pirmi gyud na siya, no? Non-stop gyud akong tongues akong sulod. Pray for all. Pray nga walay madisgrasya, pray nga walay mahitabo, pray nga protected yun ang tanan. So far, salamat sa Elohim, no? Nindot bayag dagan ang atong panahon karon. Walay disgrasya, no? Nindot ang pagkahanay, pagka-order sa atong mga lakad. So kana, I hope nga tabang pud mo aron paspas gyud ang atong improvements. In the first place, there's a spiritual life ug sa atong physical life. Okay, next is ang goal, the Holy Spirit goal for us. Unsa iyang mga goal? The Holy Spirit goal. Dito is purpose. Unsa may iyang goal? Unsa purpose? Unsa yung Bisaya sa purpose? Katuyuan, no? So purpose is katuyuan. Ang iyang katuyuan is mapuno ta og power aron maka-obey ta sa commandments. Diri na pod ang goal. Unsay goal? Tumong, no? Unsay tumong? Okay. Unsay tumong sa the Holy Spirit goal for us. Okay. Kibasa ko sa 1 John 2:27. Apan ang pagbihog nga inyong nadawat gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo. Ug kamo wala nagkinahanglan nga adunay tawo nga magtudlo kaninyo. Apan maingon nga ang samang pagbihog nagtudlo kaninyo may tungod sa tanang mga butang ug kamatuoran ug dili pakag. Ug bisan nga kini nagtudlo na kaninyo kamo magpabilin diha kaniya. Okay. So ang usa sa goal sa Ruach HaKodesh sa tuwa is that we remain. Magpabilin ta niya that we remain in union
with Yeshua. Obey, no? Dayon, obeying all His teachings. Okay. Kini man kung, di ba yung si Rabbi Yeshua, I am the way, the truth, and the life. I am the way to the Father. So meaning, dire ang muni ang dalan, adulong dito sa Father. Muni sa Father dire. Okay. So kana nga dalan, gikan sa imuhang start dire, ang guide nimo na true, padulong yun dito, mo yun ang Holy Spirit. Ha? Dili ka subay sa dalan nga wala kay guide. Kaning imong pagsugod pagpangalagad hangtod sa imong pag-uban, padulong sa amahan, dili ka kasubay ani kung wala kay guide. So ang imuhang guidance ang Ruach HaKodes. So dili ka kahuman sa imuhang lumba sa dagan kung wala pud kay guide. Kinahanglan naag gyud kay guide. Naag gyud kay teacher. Naag gyud kay sa kuan pa helper. Kinsa man ni siya ang Ruach HaKodes. So kung naa ka dinhi, ayaw undangis ko nga. Gikan diri nagsugod ka from the very start, nagsugod ka nga naa kay Ruach HaKodes. Umanon pud nimo sa katapusan nga naa po kay Ruach HaKodes. Mao na imuhang mo transport nimo padulong sa amahan. So, kinahanglan dili gyud ka mawala niya. Nakuha ninyo. So dili gyud maputol ang inyong relationship, ang inyong pakigsandulot sa Ruach HaKodes. Gikan sa imong pagsugod pagpangalagad hangtod gyud ka mahuman. Di ba si Rabbi Yeshua sa dihang natawo siya, anointed siya, di ba? Giburo siya pinaagi sa dihog sa Ruach HaKodes. Dayon namatay siya nga naagya pud ang Ruach HaKodes. Same ra pud na sa tuwa. Kuha ninyo. Tungod ang ayaw gyud mo og biya sa pag-ampo sa balaang espiritu. Kay mo na inyong guidance, mo na yung teacher, mo na yung helper, mo na yung comforter, mo na ang tanan. Okay. Kaduha. Ephesians 4:13. Hangtod kitang tanan modangat sa panagiusa sa pagtuo ug sa kaybalo sa anak sa Elohim. Ngadto sa usa ka hingpit nga tawo, ngadto sa sukod sa kaupnanan ni Yeshua. Okay. Mo po ni ang maturity nato igsuon, ang Ruach HaKodes gyapon mo mo pahingkod nato. Oh, mo ni dako gyud kining tabang. Di ba? Sa Ephesians 4:13 sa English pa nga version, according pa niya diri. Oh, nag-ingon siya till we all come. Okay, basa na. Oh, ingon diri oh. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of Elohim, to a perfect man, to the measure of the full stature, to the measure of the stature of the fullness of the Messiah. Pasabot di ay nga mapuno ka, makaabuta sa hinusa nga pagtuo, maabot din nimo ang fullness ni Rabbi Yeshua. Oh, pasabot maparehas gyud kaniya. Ma-matured kaniya, parehas gyud kaniya. Kinsa may nagtabang ana? Ang Ruach HaKodes. So walay mahitabo nga maturity kung mo-depart ka sa imong fellowship sa Ruach HaKodes. Dili ka mahingkod, dili ka mahinog kung wala gyud mo-depart ka sa Ruach HaKodes. So gikan sa pagkatanong nimo hangtod nga nagtubo ka, nagbubungahon ka, naagyod pirmi ang Ruach HaKodes. So nakuha na to. So pinaka-importante gining Ruach HaKodes. Ang moningon diri that we become matured people reaching to the very height of Yeshua's full stature. Oh, that we will become matured. That we will become matured. A matured people reaching to the very height of Yeshua stature. Okay, kuha ninyo. So sa dalan gikan sa pagsugod, kinahanglan kag Ruach HaKodes paabot sa amahan. Gikan sa imuhang pagkabata hangtod sa imong maturity, Ruach HaKodes gyud gyapon imuhang kinahanglan nga magkatabang. Mao'y mo pahingkod nato. Okay, last na lang Ephesians 4 verse 3. Ibasa. Nga nagapaningkamot sa pagbantay sa panagiusa sa espiritu diha sa bukos sa kalinaw. Okay. According pa diri, that we preserve the unity of
by means of the peace that the Holy Spirit gives. Ephesians 4:3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. So, importante po kayo ni siya. Kay along the way sa atong pagsunod kang Rabon Yeshua, kinahanglan malinawon gid ka, naagi kay peace. Okay, mo ni nga diri that we pray that we preserve the unity by means of the peace that the Spirit gives. So ma-preserve nato, no? That we preserve the unity by means of peace that the Holy Spirit gives. So usap po ni siya, ang pasalig po sa Ruach HaKodesh aron naagwin mo timaylan nga inlan pa ba mo sa iyahang will. Inanigya po ni siya. From the very start, pag-start ninyo diri, tagaan na kanyang peace. So along the way nga nagsunod ka sa dalan, peace, magtubo ng peace. Hangtod mamatay ka, naagwin kay peace. Muna gitawag rest in peace. The fullness of peace na abot gud nimo nga grabe ka malinahon, grabe ka malipayon. So ang timailhan nga kalag nga hinog na gyud kaayo nga mopahulay na ang iyahang heart full of joy, full of peace. Kinsa na may heart diri nga wala na mahasol. Puno na gyud og kalipay, puno na gyud og kalinaw. Di patas ang kamot. Sometimes ang atong heart ga-condemn ta, di ba? Naay condemnation, naay kahasol, naay kasubok, naay problema, naay kabugat. Kana tanan sa dihang nakig-fellowship ka sa Ruach HaKodesh, ulihan na siya og peace. Muna ingon si Rabon Yeshua, peace I leave to you. Peace I give to you. Peace nga dili mahatag sa kalibutan, kundi siya ra gyud ang makahatag through the unity in the Spirit. Amen. So mo yung timailhan, ha? Sa inyo galing paglakaw, ga-manifest gali ang peace, pasabot in line mo sa paglakaw sa Spirit. Pero sa inyong paglakaw, murag gihasol gali mo, nga murag naay gamay condemnation or naay gamay nga mga distress sa inyo ha, pasabot angan-angan inyohang lakaw. So ang timailhan gyud ani, ako gyud na notice no during sa mga times nga on mission ko. Ang galing lang magud kay ang ako magong mindset basta mission, direct to the point gyud ko, wa gyud ko diversion. So pag mao ni ang goal nako nga mao nang lugar akong adtuon, akong sangyawan, akong i-accomplish sa ang himon dito, straight to the point gyud ko. So mo nang along the way nga adulong ko dito naa nay peace nga ga-manifest. So along the way nga nag-perform na ko sa akong duty, grabe na ang peace. Along the way pud nga nahuman ako sa akong trabaho, peace kaya akong paminaw. No nang ay salamat kay lami gid yung paminaw. For example ginani. O every Sabbath pagkagabi lami kay akong katulogon kay lalong kay kong peace. Anang dili ingon nga kay naminaw mo no. Ang puntos dito kay nakaubig gyud ko sa ipahimo ni Abay Elohim. Unang ma-enjoy ko. Unang bahala na og kapoy kay lami banuta sabat lami kay katulog di ba? Pero lami pud i-sacrifice kay ngano man ang ako manggong consolation, akong comfort ba nga aning human aning atong teaching, then manihapon ta kanang mamahulay ko gabi na magsumada nako ba. Lami kay akong paminaw kay nakahimo ko sa will sa Elohim. Lami kayo ang peace. Ang peace ba nga ang peace kayo nga kalinaw. I hope na ma-experience po na niyo. No? Okay, any question? Latay bang matana?